Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Ngayong umagang ito, come on, yung palakpak po na para kay Jesus. Praise the Lord. Amen. Magandang umaga po. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon na ating nakakasama. San man po tayong pwesto dito, nasan man ka man lugar, kung iyong napapakinggan ito, kung nasan lupalop ka man ng mundong ito, naniniwala ako na kaya tayong abutin ng ating Panginoon. Naniniwala po ko na lahat po tayo ay may magandang umaga. Of course, unang-una na may Diyos pa tayo sa ating buhay, na may Diyos na gumagabay at nagmamahal sa atin ng walang humpay at walang kupas na pagmamahal. Salamat dahil maraming bagay na dapat tayong pagpasalamat. Kaya masasabi natin na maganda ang ating umaga dahil napakabuti ng ating Panginoon. Pangalawa, meron pa tayong buhay na tinatangkilik. Alam mo ba, maraming mga tao na nananalangin na sana sila ang nasa kalagayan mo ngayon. Itong mga taong ito, habang ikaw ay, of course, may mga panalangin din tayo na kung saan talagang parang nagbibigay ng kalungkutan sa atin kasi wala pa tayong answered prayer. Pero alam mo ba, maraming mga tao nagpipray sila na sana ako nasa kalagayan ng taong yan, nakaupo pa ngayon, nakakasamba pa, nakataas pa ng kamay, nakakaawit pa sa Panginoon, nagagawa niya pa ang gusto niya. Kaya instead na ikaw ay malungkot dahil sa mga wala ka ngayong araw na ito, maging masaya ka dahil sa mayroon ka ngayong araw na ito. Una, may Diyos ka pa sa buhay, may buhay ka pa, kaya maganda ang ating umaga. Pangatlong nagpapaganda sa umaga natin ay yung mga katabi natin. Sino po ay ang may maganda at poging katabi ngayong araw na ito? Yun, amen, praise the Lord. Tignan mo, natatawa ka, diba? Sumasaya ka. Natutuwa, natatawa, ano man yun, naniniwala po ko na binibigyan tayo ng Panginoon ng kagalakan ngayong araw na ito. Praise the Lord. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin mo na nakaka-bless naman na good morning? Sabi mo nga sa kanya, good morning. Yung parang nag-lunch na siya, nag-dinner na. Yung good morning mo pa lang sa kanya. Praise the Lord. Amen. Praise God. So tayo po ngayon ay nasa 3rd installment ng ating series entitled, I Think I Love You. Nabi nga po natin, bakit I think I love you? Di ka ba talaga sure? Kaya pag may nagsabi sa iyo, I think I love you, wag ka nag-I love you to agad. Kasi nga, di pa nga siya sure. Tingin niya pa lang yon. So alam niyo po, sa mundong ito, may mga bagay talaga na mga uncertain. May mga bagay na kung pwede lang sana malaman natin, kung pwede lang sana ay makita ko kung ano yung nasa future ko. Although may glimpse tayo pagdating sa future, but ang past madali mong malaman kasi nga tapos na ito history siya. Pero ang future kasi ay mystery. Malamig. Kaya nga all you have to do, itong present natin, kinakailangan, ang present naman natin, ang past natin, history. Ang future natin, mystery. Ang present naman natin ay opportunity. Ito naman ay oportunidad na ibinigay sa atin ng Panginoon para nang sa gayon, ma-maximize natin ito. May mga bagay na kung saan hindi mo naman talaga agad malalaman yon at hindi mo na malalaman sa ngayon. Pero may mga bagay na kung saan all you have to do is to take every opportunity na ibinigay sa atin ng Panginoon para nang sa gayon, maihanda tayo dun sa future na yon na inihanda sa atin ng ating Panginoon. At may mga bagay naman na kung saan pwede mo naman talagang malaman. Di ba sinabi nga natin that all genuine will be tested. Malalaman mo yan kapag ginto yan o tanso. Madaling malaman yan. At yung word na 11 nga, nagaling sa dosing Nutriban yata dati. Pag napamilihan ka ng 11, ibig sabihin hindi kompleto na bigay sa'yo, ibig sabihin na 11 ka. Madaling malaman kapag hindi siya totoo. Pero pagdating sa pagmamahal, paano ko ba malalaman ito? Napaka-importante po kasi mga kapatid ng mga bagay na yon para nang sa gayon mas maging matatag tayo at alam natin ang ginagawa. Pero mga kapatid, ang lahat ng yon ng ginagawa natin katulad sa pagmamahal, ang lahat ng yan ay nag-uumpisa dapat sa bakit. Sabihin nga po natin bakit. Yan. Napaka-importante ng why sa buhay ng isang tao. Napaka-importante ng why pagdating sa ginagawa natin. Napaka-importante ng why pagdating sa buhay natin. Alam niyo po ba that knowing your why is the secret to success? Knowing your why is the secret to success. Yan po ang tawag ayan po yung concept na tinatawag na the Great Circle. Na ang proponent po nito mga kapatid ay si Simon Sinek. Yung the Great Circle na yon, yung pinaka-core niya, yun yung why. Yung susunod doon yung how, tapos yung what.
So kinakailangan matumbok mo muna yung why na yon para tamaan mo ng maayos yung how na yon at yung what na yon. Kasi umpisa pa lang, pag mali na ang why mo, lahat ng gagawin mo, most probably, mali na. Kaya nga, dun bumabagsak na not all busy are productive. Biruin mo, pagawaan kayo ng sapatos, so ang dami mo nang nagawa. Mga 1,000 nang nagawa, kaya lang bakya ang nagawa mo. Pagod ka nga, gumastos ka nga, kahit napakaganda niyan. Kaya lang, hindi yun yung why mo eh. Napansin po natin, yung golden circle na ito, na concept ni Simon Sinek, provides compelling evidence of how much more we can achieve if we start everything we do by first asking a simple question, why? Bago ka gumawa, bago ka magnegosyo, bago ka magtrabaho, bago ka pumasok sa relasyon, bago ka gumawa ng mga bagay-bagay, kahit na anong mga kapatid ang gusto mong simulan, don't ever forget this. Kaya nga yung mga sumisemplang na organization ng mga negosyo, yung mga namamayagpag ngayon na nakikita natin, for example, yung iba sa iyo, nag-Starbucks dito. 2 times ko nabasa yung libro na inilabas para sa kanila. Ang daming beses na sumemplang to na muntik na magsara. Kasi minsan naliligaw tayo kung ano-ano ginagawa natin along the way. Minsan kahit na lumalaki ka na, ang dami natin ginagawa. Pumapasok na sila sa music recording, pumapasok na sa pagtinda ng soft drinks. Tapos mamaya, dyan bumabagsak na yung negosyo nila. Tapos sila sabi, pinatahimik nila ng ilang oras, ilang minuto yung kanilang operation at kinausap niya yung mga nagmamanage dito. Ano ba talaga yung why natin? Ang tawag doon, reason for existence. Bakit ba tayo nag-i-exist? Bakit ba natin ginagawa ito? At doon, pag nalaman mo ulit yung why mo, makakabalik ka ulit. Again, knowing your why is the secret to success. Kaya nga, lahat ng gagawin natin, umpisahan mo ito sa bakit. So in your career, if you don't clarify your why, you'll end up wasting your time and energy on things that won't matter to you in the long term. Kaya nga napaka-importante ng bakit. Ganon din naman sa pagmamahal. Napaka-powerful na force ng love. You can love God, you can love your you can love people, you can love even yourself. You can love anything. You can love your career. Kaya lang ang tanong ngayon, bakit? Bakit ba? So ganun din tayo mga kapatid, kapag ikaw ay nag-i-express ng pagmamahal, hindi mo mapagtatagumpayan yan. Hindi kayo maigi dito kapatid. Kapag hindi nalinaw yung why, you will end up wasting your time and your energy. You're wasting your time and your energy. At baka masayang lang lahat ng mga inumpisan mo kasi in the first place, hindi naman malinaw kung bakit. Kaya nga pagdating sa pagmamahal, tanungin mo agad kung bakit. Kaya nga sa iniutos ng Panginoon, why we must love each other? Why must I love this person? Bakit nga ba dapat tayong magmahalan sa isa't isa? Bakit nga ba? Para nang sa gayon, kapag ito ay nasagot natin, mas mapagtatagumpayan mo ito. Hindi lang ngayon, hindi lang siya nasa mababaw na surface, kundi mapagtatagumpayan mo siya in a long run, pang long term siya. Hindi siya superficial na uri ng pagmamahal, whether sa iyong kaibigan, sa iyong magulang, o kahit kanino paman. Napaka-importante lagi netong why na ito. Pagdating sa atin, bakit iniutos ng Panginoon? Kasi kapag superficial lang yan, madali mong mahal yung katabi mo, maniwala ka. Libre ka lang yan ng kape, libre ka lang yan ng juice, libre ka lang yan ng lunch, love mo na siya. Nakuha natin, tama naman yun, wala naman masama eh. Kaya lang, hindi dyan nagtatapos ang lahat. Kasi yung brighter side niya lang yan eh. Lahat ng tao may dark side. Lahat ng tao, lahat tayo may room for improvement pa tayo eh, di ba? Ibig sabihin, dapat tayong lahat nag-i-improve pa. What if sa panahon na improvement yan, di ba? Halimbawa, may tinitrain ka. Nakakainis yan sa una. Ano ba naman yan? Ba't ganyan? Ano ba naman yan? Ba't ganyan? Nakakainis na yon. Ngayon, ayaw mo na siya.
Kasi in the first place, hindi mo alam kung bakit. Pero kapag malinaw sa'yo, teacher ka. Kahit na sumablay-sablay ang estudyante mo, alam mo, nag-aaral nga siya eh. You will never give up on that person. Kasi in the first place, malinaw sa'yo, teacher ka, estudyante siya. Nag-aaral pa siya. Ito ang trabaho ko, magturo sa mga hindi pa alam yung kanilang ginagawa. Naku mga kapatid, kakayanin mo siya at na-e-enjoy mo kahit na nasasaktan ka. Kasi malinaw sa'yo yung why. Ganon din pagdating sa pagmamahal natin sa isang tao. Pagmamahal natin sa bawat isa. Para na sa gayon, mas tumatagal siya. Dapat malinaw yung why. Bakit nga ba dapat tayong magmahalan sa isa't isa? I want you to open your Bible with me in 1 John chapter 4, verses 19 through 21. 1 John chapter 4, verses 19 through 21. Verse 19, we love each other because He first loved us. Ulitin ko po ha. We love each other because He first loved us. Verse 20, if someone says, I love God, but hates his fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? 21, and He has given us this command. Those who love God must also love their fellow believers. Again, 1 John 4:19 to 21, we love each other because He first loved us. So bakit nga ba dapat tayong magmahalan sa isa't isa? Pag natumbok mo itong why na ito, mas madali na yung how at alam mo, tama yung mga kasunod. Mas makakapag-enjoy ka at mai-endure mo ang lahat ng bagay kasi malinaw sa'yo ang iyong ginagawa. So join me in our message today entitled, Bakit Nga Ba Mahal Kita? Papakantahin ko rin dapat sila hanggang 6 na taas. Kaya lang, hindi na tayo matapos dito. Bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba dapat tayong nagmamahalan sa isa't isa? Bakit ba dapat natin ginagawa ito? Bakit nga ba mahal kita? Ulitin ko, pag natumbok mo ito, naging malinaw sa iyo ito, mas ma-enjoy mo at mas ma-endure mo yung buhay at yung relationship mo sa mga tao na nasa paligid mo. So sino na po ang ready at excited ngayon? Magsabi nga po ng malakas na amen. Number 1, verse 19. We love each other because He first loved us. Bakit nga ba dapat tayong magmahalan sa isa't isa? Dapat malinaw muna sa atin ito. Number 1, because we are recipients of love. We are recipients of love. First, we must recognize that we love because He first loved us. Kaya tayo nagmamahal kasi meron munang nagmahal sa atin. Mahirap gawin ng isang bagay na hindi muna nagawa sa'yo. May mga bagay nung ako'y lumalaki, hindi ko po nagagawa. Kasi maybe nagawa sa akin, kaya lang hindi siya naging malinaw sa akin. O hindi ko talaga naramdaman yon. Hindi ko nagagawa, hindi ako masyadong affectionate. Kasi hindi naman kami ganun sa family namin. May mga bagay na kung saan, bakit ang daling nilang gawin? Kasi hindi mo na nagawa sa akin yun eh. Nakuha po natin. Because you cannot give what you do not have. Yun yung basic principle. You cannot give what you do not have. Now, sinabi dito, we love each other because He loved us first. Bakit nga ba dapat tayong magmahalan sa isa't isa? Kasi una, recipient tayo ng pagmamahal. First, mga kapatid, it means God imparted it. Nag-impart muna ang ating Panginoon sa atin. We love each other because He loved us first. Remember this, brothers and sisters. It's really hard to impart something that is not a part of you. Again, it's really hard to impart something that is not a part of you. Mahirap i-impart ang isang bagay na hindi parte ng buhay mo. Na hindi mo na nangyari sa iyo to. Kaya nilinaw dito ng Panginoon at ginawa ng Panginoon, bago niya inutos ito, ginawa niya muna. He first loved us. Nag-impart muna si Lord ng love sa atin. Kaya, parte na ng buhay natin ito. Kaya tayo, may tinatawag po mga kapatid na attributes na pang kay Lord lang. At may mga attributes na kung saan na isi-share niya sa atin. May mga attributes na pang kay Lord lang na kapag
mayroon nun, siya lang yung Diyos. Okay, for example, na hindi pwedeng i-share sa tao. For example, yung pagiging omnipotent niya, ibig sabihin all-powerful. Yung pagiging omniscient niya, yung pagiging yung all-knowing na tinatawag. Yung pagiging omnipresent niya, yung pagiging present niya everywhere, o pagiging all-present ng ating Panginoon. Hindi ma-share yun sa tao, kahit sa angel, di nila kaya yon. Kaya nga yung sinabi, let us make man in our image. Nung nililikha ang mundo, let us, nung may us doon, sinabi daw nila, sino yung let us na yan? Siyempre yung mga galit na galit pagdating sa doctrine ng Trinity. Hindi yan. Kausap niya dyan, angel. Angel daw. Never naging creator ang angel. Never naging co-creator ang angel. Diyos lang ang may kakayahan nun. Tanggapin na natin na mayroon talagang iisang Diyos na may tatlong persona. Naumpisa pa lang, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was formless and empty. And the Spirit of God was hovering over the surface of the deep. And God said, napansin mo, mga kapatid, nandoon na yung component ng Trinity. Nandoon yung Holy Spirit, nandoon yung said, yung Word. Nothing was made because of Him. Sabi niyang ganon. Sabi ng Book of John, walang nagawa kung hindi dahil dun sa word na yon. In the beginning was the word, di ba? John 1:1. Nandoon na yon, kaya let us make man. Never naging co-creator ang angel. Kaya nga mga kapatid, pero may mga bagay na kung saan attributes ng Diyos, pero meron tayo. For example, attribute ng God is love. Pero mga kapatid, tayo rin, may kakayahan tayo magmahal. Kaya ikaw napansin mo, lover boy. Liver lover. May kakayahan. Yung katabi mong yan, may kakayahan magmahal yan. Kapag hindi mo naranasan yan, sabi mo sa akin na hindi mo kaya. Pero malinaw na kaya mong magmahal kasi may nagmahal muna sa'yo. Ay, ganda nung ending natin dito. Mamaya. Second, mga kapatid, first, we are recipients. Tayo ay recipients ng love na ito. Ibig sabihin nito, God imparted it. Second, God initiated it. Kaya nga, we love each other because He first loved us. Siya ang unang nag-initiate na ito, kaya recipient tayo ng pagmamahal ni Lord In-impart niya, tapos inunahan niya. Kaya importante dito yung first. Si Lord muna ang gumawa, bago niya ito ipagawa. Litin ko Si Lord muna ang gumawa, bago niya ito pinagawa. Sabi po sa Easy English Version, we are able to love God and other people because God loved us first. Inunahan na tayo ng Panginoon. Siya muna ang nagbukas nitong pagmamahal na ito. Bago niya sinabi sa atin ito, bago niya ipagawa sa atin ito, dahil alam niya, kaya mo. Kaya nga lagi kong challenge sa mga, halimbawa may mga struggles tayo sa buhay. Well, kapag hindi ka born again, hindi ka pinanganak na muli, hindi ka anak ng Diyos, mukhang imposible. Pero the mere fact na ikaw ay pinanganak ng muli, may kakayahan ka magbago. Kailangan baguhin mo muna yung isip mo. Kasi nga, kasama mo ang Panginoon. May kakayahan tayo nito. God initiated it. Pagdating sa pagmamahal, inunahan muna ng Panginoon. So in order to love others well, we first need to understand and experience how much God loved us. And He loved us completely and unconditionally. Kaya nga sinabi ni Oswald Chambers, the love of God is not created. It is His nature. Because God is love. He is the author of love. Nature ng Panginoon, hindi niya create ito. Nature ng Panginoon ito. At naipasa sa atin itong mga tao. Ginawa niya muna ito. Siya ang nag-initiate. Inunahan niya. Ganyan ang maturity, kapatid. Kahit na minsan hindi mo deserving. Kahit minsan hindi niya deserving. Dahil mas matured ka. Initiate mo. Ikaw mag-i-initiate. Kahit hindi siya karapat-dapat minsan nakausapin, kahit hindi siya minsan karapat-dapat natulungan, dahil total naman, anak ka ng Diyos, at mas matured ka naman, sipin mo na kaya, mas kaya mo.
Dahil unang-una, mas matured ka kaysa sa kanya. Kung mas matured ka, naunawa naman natin yung himba. Kasi maybe siyempre may immaturity pa, kaya may konting pride, o kaya may inaayos pa si Lord sa kanya. Nakuha natin yon. But pagdating dito, mapapansin natin, si Lord ang nag-initiate. Ginawa niya muna yon. So we are recipients of love. Kaya nga kaya natin. Bakit ba dapat tayo magmahalan sa isa't isa? Kasi minahal ka ni Lord eh. Kaya nga minsan kapag may mahirap ako, mahirap sa akin gawin ito, lalo na, siyempre, lahat naman tayo may pride eh. Di ba? Lahat naman tayo may ganon. Tapos kapag nahihirapan na ako, mag-forgive, isipin ko na lang, makailang beses ba ako nagkasala kay Lord? Nako, sandamakmak. O anong karapatan ko para hindi ko gawin yun? Ako nga, hingin ng tawad kay Lord eh. Kuha mo kapatid? Kung hingi ng tawad kay Lord, pinapatawad ka eh. Sino ba naman tayo para hindi rin natin gawin yun? Ngayon, nakakatulong yun para maiayos yung puso natin. Kahit na minsan, ulit-ulit to ah. O bumabalik lang sa akin, ako rin naman, may kanyan din naman sa buhay ko. Nakuha mo yun kapatid, kasi ginawa mo na sa'yo ni Lord eh. Kaya nga pagdating sa pagpapatawad, makailang ulit yung sinabi ng Panginoon, kahit huwag kang patawarin. Importante ikaw nagre-release nun. Hindi ko naman sinabi, pag nagpatawad, ganito na ulit, ganyan na ulit. Tanggalin mo na yung hatred sa puso mo. Kaya mo yun kapatid. Kasi ikaw din naman ginawa sa'yo ni Lord at ginagawa sa'yo ni Lord hanggang ngayon. Sino dito, ramdam na ramdam mo hanggang ngayon, mahal ka ni Lord at pinapatawad ka niya? Magsabi ka po ng amen. O, di ba? Bakit kakayanin mo? Kasi ginawa muna sa'yo ni Lord. We are recipients of God's love, in-impart sa atin at nag-initiate ang ating Panginoon. Yun yung unang dahilan. Kung bakit dapat tayo magmahalan sa isa't isa. Kasi tayo muna ang tinamaan ng love na yun. In-impart sa atin ni Lord, inumpisahan niya. Bago niya inutos ito. Pangalawa, ito matindi. Verse 20, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people, we can see how we love God. How can we love God whom we cannot see? Kung yung mga taong yan na nakikita nyo, hindi mo mamahal, paano kaya yung Diyos na hindi mo nakikita? Paano mo siya mamahalin ngayon? Grabe. Grabe itong logic na binibigay dito ni Apostle John. Bakit nga ba kailangan tayo magmahalan o dapat tayo magmahalan sa isa't isa? Kasi recipient tayo ng love. Pangalawa, because we will be revealed by love. Pambihira, ang pagmamahal pala, i-reveal tayo. What does it mean? First, love serves as a lie detector. Ang pagmamahal pala, nagsiserve ito na lie detector. Tignan niyo po sa verse 20 again. If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. Ulitin ko ha. If someone says, I love God, and hates a fellow believer, that person is a liar. So here, Apostle John is a straight shooter. He says that a person who hates his brother while saying, I love God, I love you, Lord. I love you, Lord. Pero hate ko to Hate ko to. Naiinis ako sa hilatsa ng buhok na ito. Yung uso na ito. Yung kulay ng buhok niya. Yung kending na ito. Yung hilatsa na ito. Pero Lord, mahal kita. Alam mo yun, mahal kita. Sinungaling. Sabi ni Apostle John. Sabi niya dito, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. Makakatulong sa atin ito para wag tayo matulad sa pangkaraniwan na napakababaw ng paningin patungkol sa pagmamahalan. I-reveal daw tayo ng pagmamahal. Ang love nagsiserve siya bilang lie detector. So love will expose you. Ibubuking tayo ng pagmamahal. Ibubuking tayo nito.
Kasi lahat naman tayo mga kapatid, may kanya-kanya tayong panlasa di ba? May kanya-kanya tayong trip Hindi mo trip, minsan hindi mo trip yung ganyang kulay, minsan trip mo yung ganyang kulay. Minsan trip mo yung ganyang lahi, minsan hindi mo trip yung ganyang lahi. Napansin natin, pero pagdating sa kingdom ni Lord, hindi pwedeng trip-trip dito. Hindi pwede sabog dito. Napansin po natin kasi ipinanganak ka ng muli. Whether maputi yan o maitim yan. Walang pakialam si Lord doon. Ang importante, mahal kayong dalawa ni Lord. Jesus loves me. Jesus loves the little children. Di ba, meron doon, nung bata kayo, kinakanta nyo, ay, hindi na pala, puro Peppa Pig na lang yata yung kanta ngayon, no? Pati matanda, yun na lang yata alam, Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Galit ako sa mga singkit. Galit ako sa mga luwayong mata. Galit ako sa mga kulot. Galit naman ako sa mga straight. Ano ba yan? First love serves as a lie detector. Kasi may kanya-kanya tayo minsan na preference. Kaya lang, dahil iba siya sa'yo, ang hirap nito, maniwala ka kapatid. Ay, mamaya sa ending natin. Mahirap siya, kaya lang pampaayos ng puso. Masyado na tayo namumuhi. Porket may umangkin ng West Philippines, lahat ng singkit, galit ka na. Love serves as a lie detector. Tandaan mo, nung ipinanganak ka sa kingdom ni Lord, nung na-born again ka, hindi ka na lang taga-Pilipinas. Hindi ka na lang citizen ng Pilipinas at hindi ka na lang US citizen. Citizen of heaven ka na. Kaya kapatid, lumalagpas yun sa mga pangkaraniwan na nararamdaman natin. Ikaw ay anak na ng Diyos. Tayo ay nasa kingdom of heaven na. Second, mga kapatid, love serves as an evaluator. Tignan niyo po. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Sinabi ko po, every time na may question sa Bible, okay? Kahit saan naman, napaka-importante nito. For example, si Lord nagtatanong. Hindi ibig sabihin nun, because of lack of information. Nasaan ka, Adan? Where art thou? Adam, what are you doing here? Elijah. Hindi ibig sabihin na lack of information. Omniscient si Lord, alam niya ang lahat ng bagay. Every time na si Lord ay nagtatanong, hindi dahil sa hindi niya alam yung information, kundi gusto niya magkaroon ka ng evaluation. Ano ginagawa mo dyan, Elijah? Ba't nasa kuweba ka? Ba't ka nagtatago? Hindi yan ang trabaho mo. Balik. Hindi yan ang purpose mo. Yung why agad. Pag natumbok mo yun Bakit ka nandyan? Ano ginagawa mo dyan? At pagdating naman dito, for if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Sabi dito, mag-evaluate ka. Love serves as an evaluator. Some people think we can love God without loving His people. That's why John is busting that myth with this passage. Love for God goes hand in hand with love for others, especially with our spiritual siblings. Kapag mahal mo si Lord, dapat mahal mo yung kapatid mo sa pananampalataya. Kahit na anong hilat siya ng bigote niya. Kahit na anong kulay ng buhok niya. Kapag kapatid mo yan. Ulitin ko dahil hindi ka na lang taga-Pilipinas. Hindi ka na lang taga-Amerika. Hindi ka na lang citizen ng kung ano-ano mang bansa. Citizen of heaven ka na. Kaya kapatid, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Yan. Pwede? O, edi namang mahalin, di ba? Pwede naman kahit mahirap, di ba? Kasi nga, totoo lang, ayaw ko yung mga ganyang hilatsa ng kaya lang, ako rin naman ayaw nila di ba? Sabi ko nga minsan, alam mo, may nagsabi sa akin ng ganyan yata. Tama. Hindi kita masyadong trip Sabi nga doon sa akin, hindi daw ako masyadong trip yata pagdating sa leadership. Sabi ko, Brad, ikaw rin naman, hindi ko trip Mutual, sabi ko.
Kaya lang, kaya tayo dapat magsama kasi gusto ni Lord magmahalan tayo sa bawat isa. Kahit na ayaw ko, at kahit na rin ayaw mo, kaya lang kailangan natin gawin ito kasi magkakapatid tayo sa pananampalataya. Hawa natin siya, mga kapatid. Kaya ang pananampalataya natin, hindi lang siya trip-trip. We must remember John's point here. Because some forms of theology emphasize people and forget about God. Napansin mo yung ganun theology? Hindi basta mahal natin ang isa't isa. Nasaan si Lord dun sa pagmamahal na yon? Napansin natin yon? But yung ibang theology, mga kapatid, hinighlight nila si Lord. Puro kay Lord naman, pero hindi mo naman minahal yung kasama mo. Mukhang tama yon, pero mali pa rin pagdating kay Lord. Kasi kung mahal mo ko, dapat mahal mo siya. But good theology should cause us to love God and people who are made in His image. Kaya sinabi sa Living Bible, verse 20, if anyone says, I love God, but keeps on hating, kaya importante ito, hindi ko sinabing hindi tayo minsan nagagalit, kaya ang ganda nung rendition niya dito, but keeps on hating. Iba yung nagalit ka, na-hate mo, pero yung iba yung buong buhay mo, ganyan ka na. Minsan nagkaka-problema din kayo magkaibigan eh. Kahit okay kayo ngayon, maniwala ka, yung katabi mo niyang kaliwa, kanan, sa harapan, sa likod. May kabutihan yan. Pero minsan, tinotopak din yan. Dapat malinaw sa atin yon. Minsan maganda ang sitwasyon kapag maganda mood niya. O kaya okay ang hormones niya ngayon. Pero paano pag hindi? Hindi mo may paliwanag. Ano ba to? Sapat na ba yon para kalimutan mo lahat ng pagiging mabuti niya? At sapat na ba yun para makalimutan natin yung sinabi ng Panginoon sa atin? Napansin natin, nangyayari yan. If anyone says, I love God, but keeps on hating, wag mo na ituloy-tuloy. Okay na yung minsan. Wag mo na lang dalas-dalasan. At wag mo na lang ituloy. Napansin natin? Kaya minsan, libawa, may nagalit sa'yo, nakakairitan tao. Alam mo, anak naman ni Lord yan eh. Nakausap ni Lord yan, hindi magpapatuloy ang ganyang pakiramdam niya. Kasi anak ni Lord yan eh. He will not keep on hating me. Kasi ipaparamdam sa kanya ni Lord yung pagmamahal niya. Namansin mo? Di hindi ending agad. Kaya importante yung understanding. Sino dito mga under? Ay. Hindi, ibig sabihin nun, understanding. Kaya hindi porket minsan nagsasampay ka kahit ayaw mo. Pero huwag naman ako pagsampayin na. Maglalaba. Pero, hindi ko na rin pala kaya papalabahan ko na lang. Kasi mas marami pa tayong dapat gawin. Pero minsan kahit na, okay lang. Sige, ganyan lang talaga eh. Huwag ka lang magpatuloy. Sa pagkamuhi, huwag ka lang tuloy-tuloy kasi hindi na ugali ng ang mga anak ng Diyos, kapatid, hindi yan perpekto. Dahil si Lord lang ang perpekto. Nakuha po natin yun, mga kapatid. Pero dapat, hindi tayo nagpapatuloy sa ganyang kasalanan. Nakuha natin, kaya nga si Lord eh. Ganun sa atin eh. Hindi dapat tuloy-tuloy. Hindi dapat pinaninindigan mo. Kaya nga naman sa inyo, libawa, nagkasala kayo. O kaya nagkamali na naman tayo. Dumalawa ka ng pagkakamali. Isip mo, di naman ako mahal ni Lord, di na ako anak ni Lord. Ha? Ikaw nga, 100 beses ka na nagkamali sa magulang mo. Anak ka pa rin naman magulang mo. Tapos may nagsabi pa sa akin mga theologian, ibig sabihin, okay lang magkasala. Wala kung sinabing ganun. Ang sinasabi ko, hindi nagbabago yung pagmamahal niya at pagiging anak niya. Dahil si Lord, nagdidisiplina naman yan. Ikaw man din may nagkamali, di ba? Pero di man laging palo. Pagsasabihan mo, buwasan mong baon. Pag natuwa ka naman, kasama din sa disiplinang reward. Bibigyan mo. Ba't hindi ko sinabing tinotolerate ng Panginoon? Ba't wag mong tanggalin na mahal pa rin ni Lord yan? Dahil anak niya pa rin yan. Dahil minsan, maraming beses na tayo nagkamali kay Lord. Maraming beses na tayo nagkasala sa Panginoon, pero hindi nababago yon. Mahal ka pa rin ng Panginoon dahil anak ka niya, hindi dahil sa kasalanan mo at hindi dahil sa kung ano ka. Dahil kung anak ka ng Panginoon, come on, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Huwag lang tuloy-tuloy. Pag nagalit, galit lang. Huwag mong karirin. Huwag kang isang taong galit. Lagi.
Nakuha natin. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong karirin. Ganyan lang. Tama lang. Tama lang. So, how do you know if you really love God? Sinabi dito, balik ako doon. If anyone, tandaan niyo po ito if anyone says, I love God, but keep on hating his brother. Sinabi niya dito. For if he doesn't love his brother who is right there in front of him, how can he love God whom he has never seen? So, iba pala yung nagsasabi at iba yung ginagawa. So, dapat kung sinasabi mo, ginagawa mo. Ngayon ang tanong, how do you know if you really love God? Paano ko malalaman kung talagang mahal ko ang Panginoon? Remember this, when you say you love God, okay? Kailangan din may sinasabi natin yon. And share that love to others. Say and share. Pag sinabi mo, I love you, Lord, dapat na i-share mo yung love na yon sa ibang tao. So we will be evaluated and authenticated by what we say and what we show. Ulitin ko we will be evaluated and authenticated by what we say and what we show. So dapat may integrity doon. Kapag sinabi natin na mahal, when we say it, show it. But will you... galing say that you love me and show me that you care. Tatapusin nyo pa talaga Huwag mo na tapusin. Mamaya mo na lang tapusin sa bahay nyo. We will be authenticated. We will be evaluated by what we say and what we show. If anyone says, I love God, but keeps on hating his brother, he is a liar. For if he doesn't love his brother who is right there in front of him, how can he love God whom he has never seen? Kaya nga po mga kapatid, in John chapter 13 verse 35 says, by this all people will know that you are my disciples, if you love one another. If you love one another. So it's not enough to say that you love God. It's not enough to say that you love God. You must also share that love to others, especially with your brothers and sisters. Again, we will be revealed by love. Because love serves as a lie detector. And love serves as an evaluator. Kaya nga maganda, hindi ko sinabing perfect. Kaya nga gusto ni Lord ini-evaluate tayo lagi Kasi baka gusto mo ikaw na lang ang pinapakitaan ng ganung pagmamahal, sa'yo na lang ipinaparamdam. But how about you? Share mo naman sa iba. Di ba, minahal ka? O di share mo din sa iba. Yung pagmamahal na yon. Say and share. Kung ikaw man, napakitaan ka ng maganda, na ilibre ka, di man libre ka rin. Minsan kang tinulungan, tumulong ka rin. Minsan kang pinatawad, di magpatawad ka rin. Minsan kang minahal, di magmamahal ka rin. Kasi we will be revealed by love. Ay, grabe itong pagmamahal na to, kaya, basta ako, hindi ako magmamahal. Wala naman yung love na yan Kakaawa naman to, baka hindi love ng mama niya. Kaya ganito to. Maawa ka na lang sa kanya. Kasi, imposible yan I-reveal kasi tayo ng love. Kung sino talaga tayo. Pag sinabi mong Christian ka, anak ka ni Lord, dapat magagawa mo ito. Kasi pangatlo mga kapatid, last but not the least in verse 21, tignan nyo po. And He has given us this command. Those who love God must also love their fellow believers. Bakit nga ba dapat tayo magmahalan sa isa't isa? Pangatlo mga kapatid. Because we are required to love. Yun lang. We are required to love. The truth is, our brothers, alam niyo po mga kapatid, tingnan niyo po maigi ito. Di ba sa 21? And He has given us this command. But ang katotohanan, ito ang katotohanan, our brothers or sisters
may not deserve it. That's the truth. May panahon na hindi nila deserving ito. Our brothers or sisters may not deserve it, but first and foremost, we do it for God. Kaya gano'n na lang eh. Minsan hindi mo deserve yan. Hindi naman niya deserve yan eh. Kaya lang, gagawin ko to para muna kay Lord. Di ba minsan may mga gano'n nga, may mga pabor-pabor nga tayo minsan, di ba? Sa'yo lang, hindi. Kaya lang, dahil sa kanya eh, dahil sa nanay mo, naging mabuti eh, sa tatay mo. Kung sa'yo lang, wala to. Kaya lang, naging mabuti sa akin dati magulang mo eh, kaya gagawin ko sa'yo to. O, nakapansin mo kapatid? Minsan di mo naman kilala yun eh, hindi niya deserving. Kaya lang, deserving ng magulang niya eh. Lalo na kay Lord, di ba? Minsan, saktan ako eh. O kaya, parang hindi kita trip eh. Kaya lang, ginagawa ko to. Para kay Lord una. Ganun na lang kapag minsan hindi mo na feel, hindi mo na kayang gawin ng mga bagay-bagay. Pag hindi mo na feel, emotion na yan, isipin mo na lang, para kay Lord na lang. Kasi nga, requirement ni Lord. And He has given us this command. Sabi sa The Voice version, and He gave us a clear command that all who love God must also love their brothers and sisters. First, mga kapatid, we must understand who required us to love. Pagdating dito, para mas madali natin, makinig ka maigi dito, para mas madali natin magawa ito mga kapatid, kinakailangan, we must understand who required us to love. At sinabi dun sa text natin, God gave us this command. Minsan kahit hindi mo trip gawin yung isang trabaho dahil inutos na may-ari ng kumpanya, kahit ayaw mo, naggagawa mo. Bakit? Inutos yon ng hindi lamang kung sino-sino dun sa company o sa bahay nila, kundi inutos yun mismo na may-ari. At dito, we must understand who required us to love. Dahil si Lord ang nag-require nito. Wala tayong magagawa, kundi gawin yun. Dahil inutos niya ito. By the way, this is not a request, but a command. This is not an option. This is our obligation. Hindi siya option. So walang option na binibigay si Lord. Although may choice ka. Pero walang option. We must understand who required us to love. Napansin mo kahit na minsan mahirap, pag mindset lang eh, mindset. Dahil si Lord nag-utos, siya nag-require, kahit ayoko, gagawin ko. Kasi hindi naman mag-uutos si Lord nang ikasasama ko. In fact, gusto niya sigurong ayusin yung puso ko. Pangalawa, ito, makinig ka maigi dito. Una, di ba? We must understand who required us to love. Sino yon? Who? Si Lord. Second, we must understand who is required to love. Yun lang. Kailangan maunawaan natin pagdating din dito para masunod natin itong command na ito. Sino ba ang required magmahal? O, tingnan natin. Sino ba? 21. God gave us this command. If we love God, we must also love each other as brothers and sisters. So, it is very clear na ang required lang na magmahal sa kanyang kapwa, by the way, bago ko tuloy yun, ibig sabihin, hindi lahat required na sundin to. Okay? Hindi lahat required sundin to. It is very clear na ang required lang na magmahal sa kanyang kapwa ay yun lamang totoong nagmamahal kay Lord. Kasi sinabi dito, if we love God, we must also love each other as brothers and sisters. If we love God. Ngayon, kung hindi mo naman talaga mahal si Lord, huwag ka nang magpagod. Huwag ka nang mag-alala. Huwag ka rin makukonsensya. Kasi hindi para sa'yo to. Huwag ka na mag-effort. Okay lang yun. Kasi para lang to sa nagmamahal kay Lord. Okay? Sa mga hindi mahal si Lord, wag na makukonsensya. Hindi para sa kanya tong komanda to. Okay? Wala makukonsensya. Kasi hindi lahat ng command para sa atin.
Hindi lahat ng command para sa kanila. Ang command na ito, para lang sa nagmamahal kay Lord. Ngayon ang tanong kapatid, sino po sa atin dito ang tunay na nagmamahal kay Lord? Magsabi nga po na malakas na amen. Para sa'yo yan. Kung di mo mahal si Lord, wag mo nang gawin. Wag ka na mag-effort. No need. Pagod. Wag kang makukonsensya. Wag kang mag-alala. Wag mong tanggapin lahat ng command. Hindi lahat sa'yo command. Hindi lahat sa'yo inutos to. Inuutos lang ito sa mga totoong mahal si Lord. Kung hindi mo naman mahal si Lord, wag ka na mag-alala. Wag ka mo nang alalahanin yan. So this is what it means to be an authentic Christian. And you cannot claim to be authentic without it. You and I can go out into the world all day long and claim to be Christians. Madali natin sabihin yun eh. Kaya nga ang gandang pampaayos ng puso, pampaayos ng pananampalataya, pampaayos ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Kasi pwede natin yan, ang daling sabihin yan, mahal ko si Lord. We can fill Facebook with religious posts. Sige, mag-post ka na mag-post. We can cover our car with Christian symbols. Lagyan mo ng iktos dyan. Gusto mo balyena pa ilagay mo doon, kaya lang iktos yun. St. Peter's fish. We can wear Christian t-shirts. Lahat ng mga quotations, Christian quotations. We can attend Bible studies. We can have daily quiet times. We can participate in mission trips, sing in the choir, preach sermons, and do whatever else you deem as Christian behavior. But if you don't love your brother and sister, there is nothing authentic about you. We love God and we show Him that by loving His children. So ito ang dahilan ni John kung bakit niya sinabi ito. Because when we fail to walk in the love of God in the world, we miss the very concept of what it means to be Christian. Yan yung 1 John. Sinasabi niya, ano ba ang pagiging tunay na Christian? Hindi ko sinabing Christian, hindi nagagalit. Kaya nga tinuro niya ito sa mga anak ng Diyos. Kasi may tendency na kung saan, baka magtuloy-tuloy eh. Hindi tayo perfect. Kaya nga lang, pinakamalaking room sa buong mundo dapat, yung room of improvement. Kaya nga tayo nag-i-improve. Kaya niya sinasabi sa atin ito, we are required to love. First, we must understand who required us to love. Sino nag-require nito? Si Lord. Yung tunay na nagmamahal sa'yo. Pinakamakapangyarihan sa lahat. And we must understand who is required to love. Hindi ito required sa mga hindi nagmamahal kay Lord. Pag di mo mahal si Lord, ulitin ko, huwag ka na mag-effort. This command is not for you. But kung talagang mahal mo si Lord, kailangan natin mag-effort. Kasi nga, utos sa atin ito ng ating Panginoon. So bakit nga ba dapat tayong magmahalan sa isa't isa? Una, kaya tayo magmamahalan sa isa't isa para magtagumpay tayo sa mundong ito na punong-puno na ng hate. Pati body of Christ, kinakain na nito. At hindi ko sinabi na sa isang pamilya, kahit pamilya ni Lord, walang conflict. Kaya nga atin po kayo, mga kapatid, doon sa ating seminar, kukunti na lang yata. Napakaganda nun. Paano mag-away ng tama. Yung nanalo ka, hindi mo naman maiiwasan yan. Lagi may conflict. Direct or indirect. Pag hindi mo alam, kaya tuturo ko doon, art of war. Sa loob ng tahanan, sa inyong magkakaibigan, paano yung nagka-conflict kayo, hindi kayo nawasak. Nakatulong palalo sa pag-reach ng dream nyo. Anong gagawin natin doon? Kaya nga mga kapatid, unang isipin natin, we are recipient of love. Pangalawa, we will be revealed by love. Ibubuking tayo na itong pagmamahal na ito. Ipapakita dito yung estado ng puso natin. And we are required to love. Remember that pride is the enemy of love. Minsan gusto mo nang gawin kaya lang sinasabi, para namang duwag ako nito. Anong walang kaduwagan sa pagbabago? Walang kaduwagan sa paggawa ng tama. Hindi nakakabawa sa pagkatao mo, nakakadagdag pa nga yan sa maturity mo Kapag napagtagumpayan natin ito. So let me close up this passage by simply encouraging you to seize one of those plentiful opportunities around you. Isis natin yung mga opportunities ngayon. Lagi ko ang sinasabi, if you cannot do it to everyone, do it to at least one.
muna. Paisa-isa muna hanggang sa nasasanay ka. So today, mga kapatid, especially for the rest of this week, for the rest of this month and year, go love Jesus this week in a real and practical way. Mahalin mo si Lord kasi gusto ni Lord, pag sinabi natin mahal natin siya, dapat nagre-reflect yun sa ibang tao. Ngayon, gawin natin ito sa practical lang na kapamaraanan. Kaya may ganitong sinabi ang Panginoon. Dito po ako mag-i-end. Matthew chapter 25 verse 40. And the king will say, ano sabi niya doon? I tell you the truth, when you did it to me, to one of at least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Tingnan niyo po ha. I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Pag ginawa mo yan sa mga list na ito, of my brothers and sisters, sabi niyang ganon, you were doing it to me. Ano ba yung pinapagawa? Di atras lang tayo. Kung 40 ito, atras ka lang ng 39, 38, 37. Tingnan niyo po kung ano yung pinapagawa sa kanila. Practical. 37. Then these righteous ones will reply, Lord, when did we ever see you hungry? Hungry and feed you, or thirsty and give something to drink? 38, or a stranger and show you hospitality, or naked and give you clothing? When did we ever see you sick or in prison and visit you? Yun na dumating yung 40. And the king will say, I tell you the truth, when you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Kaya nga ngayong week na ito mga kapatid, sinabi ni Lord, pag ginawa mo ito sa akin. Ano yon? Feed someone. Ngayong week na ito, feed someone. Gusto mo mamaya libre mo na Ginawa mo din daw yung kay Lord. When you kailan ka nagutom? Sinabi niya, gawin mo yan sa iba. Feed someone. Refresh someone. Yung drink, di ba? Meron dito na uhaw. O hindi naman bawal sa kanya yung milk tea. Pero pag bawal, wag. Kung anong, saan siya marerefresh? Help someone. Hindi ko alam kung sino ang may pangangailangan na kung saan may kapangyarihan ka naman na gawin yon. Clothe someone. Baka meron dito, nakikita mo, na kung saan talagang pinipilit niya lang, yung damit niya, yung ayaw mong pagtawanan siya ng ibang tao, sa'yo na nga pinakita Dalhin mo dyan Bilang mo ng sakto sa kanyang damit. Huwag yung sasabog pagsuot niya. Sakto, patahian mo. Ginawa mo din daw kay Lord yun. Heal someone. Pag-pray mo kapatid, or bigyan mo ng pampagamot niya. Or maybe may anak siya na may karamdaman. Do it. Kasi pag ginawa mo yun, parang ginawa mo na dito kay Lord yun, pinakita mo na mahal mo talaga si Lord. Visit someone. I don't know kung meron dito malungkot na siya sa buhay niya. Dahil wala man lang dumadalaw sa kanya. And the king will say, verse 40, I tell you the truth. When you did it to one of the least of these my brothers and sisters, you were doing it to me. Kaya nga may kanta, ano man ang iyong ginagawa sa iyong kapatid, ay siya ring ginagawa mo sa akin. Kung ano yung gagawin mo sa mga nakikita mo ngayon, maghanap ka na ng pagpapraktisan mo ngayon. Yun daw yung ginawa mo kay Lord. Pinaramdam mo sa Kanya yung pagmamahal mo sa Panginoon. Ano man ang yung ginagawa sa iyong kapatid, ay siya rin ginagawa mo sa akin. So kung maunawaan mo kapatid, mahal ka ni Lord. Kaya gusto niya yung pagmamahal na yun, maipakita mo naman sa iyong mga kapatid, sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Alam niyo po mga kapatid, according to Fisher Institute, sa kanila pong article, na what's the psychology behind first love? Tingnan niyo po ito. Diba sinabi natin, 1 John 4:19, yung unang verse dun sa text natin, we love each other because He loved us first. Sabi nga po natin, first. He loved us first. Ano bang meron sa first love na to? Alam niyo po mga kapatid, may power pala tong first love na to. And according to Fisher Institute,
sa kanila pong article na what's the psychology behind first love? Hindi lang Bible, pinatunayan pa ng sensya ng psychology. What's the psychology behind first love? Unraveling the mystery. Sinabi po ng mga experts na ito, sinabi nila, that first love creates a lasting imprint on the brain sensory regions. Yung first love daw, nagkikreate ito ng lasting imprint dun sa sensory region ng ating utak. At yung first love daw po, first love is the first dose of addiction ng tao. Yung first love is the first dose of addiction. Ibig sabihin, mahirap makalimutan kapag ikaw ay napuruhan. Alam mo naman, pag infatuation lang yan, pero alam mo, first love yan, napuruhan ka dun. Lakas ng dating. May addiction na. Kaya nga, kapag pala tinamaan na ng isang tao, di niya na makalimutan yun. Lalo pag nasaktan siya. Lumalaki siya na manluloko, kaya lumalaki siya na niluloko na lang lagi. Lumalaki siya na kung saan hindi niya alam. Ang dami niya na nasisirang buhay. Dahil minsan sinira ang buhay niya. O hindi niya alam. Ang daming ganun, hinahayaan niya na wasakin yung buhay niya ng mga tao. Dahil dun sa unang addiction na yon. Yung first love na yon. Ngayon, what's my point? Kapag ikaw ay na-trauma na sa buhay, halimbawa, tinamaan ka talaga nito in the past. I don't know kung kanino mo naramdaman yon. Di laging sa jowa ito. Pwede rin sa ganon. Pero pwede rin sa ibang tao dahil minahal ka, ramdam na ramdam mo yung pagmamahal ng nanay at tatay mo, pero sila rin ang una nang iwan o nakapanakit sa'yo, tatanim sa'yo yun habang buhay. Kakaroon ka ng trauma. Yung mga unang nagmahal ng matindi sa'yo, yun ang nakasakit sa'yo. For life yun. Maglalagay daw siya ng, mag-i-imprint daw yun sa brain sensory natin. O, paano mo kayo ma-overcome yan? Alam mo ba kapatid? Sa kabilang banda, totoo yun. Pero, hindi sila ang unang nagmahal sa'yo. Kapag ikaw ay na-trauma na lagi, kapag ikaw ay tinamaan na ng pain na ito, kapag ikaw ay hindi na makalaya, lagi mong iisipin na hindi sila, hindi sino man sa mundong ito ang first love mo. Si Jesus ang first love mo dahil siya talaga ang unang nagmahal sa'yo. Hindi sila magiging dahilan para hindi ako makabangon, para hindi ako nakalaya. Sinabi ng Bible, we love each other because He first loved us. Doon ka babalik sa pagmamahal ni Lord at hindi pagmamahal ng mga tao. Doon ka makakalaya. At naniniwala ako kapatid, meron dito kinakausap ka ngayon ni Lord. Gusto kang palayain ni Lord. At gusto ng Panginoon mag-iba yung trato sa iyo ng mga tao at yung trato mo sa mga tao. So malaman mo kapatid, mahal na mahal ka ni Jesus. Siya ang unang nagmahal sa atin. Kamo malakas mo na palakpak para sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. And there's someone, kapatid, nag-strike sa akin maigi itong sinabi niya. We love each other because He first loved us. Kaya pala minsan no? Ang hirap. Ibabalik lang talaga tayo doon sa una. Tama nga, no? Hindi naman sila una nagsabi niya, nagpakita niya, unang nagpatawad sa akin, unang nagmahal sa akin, walang iba kundi ang Panginoon. I will end with this. Sinabi po ni Paul Washer, pakinggan mo itong maigi kapatid. I have given God countless reasons not to love me. None of them has been strong enough to change Him. I have given God countless reasons not to love me. Ang dami ko ng beses nagkamali. Ang dami ko ng beses nasaktan si Lord. Ang dami ng reason, ginawa kong rason para hindi ako mahalin ni Lord. But none of them has been strong enough to change Him. Mas malakas yung pagmamahal ni Lord kaysa pagmamahal mo. Kaya nga kapag bumibigay na yang feeling na yan, tandaan mo kapatid, yung pagmamahal ni Lord, di bibigay yan kahit kailan. Maraming rason tayo. Marami nang binigay tayong rason kay Lord para hindi siya mahalin. Dami na natin pagkakamali sa buhay.
Pero wala ni isa nun, kapatid, ay may kapangyarihan at kakayahan para baguhin mo si Lord. Si Lord ay mananatiling love. God is love. Hindi nababago yung kahit ni Satanas. Hindi mababago yun ng mundo. Kaya sa Diyos, dahil sa attribute na yun, hindi mo mababago yun kahit anong gawin mo. Hindi mababago yun ng lahat ng mga anghel at lahat ng mga demonyo. Because God is love. Pag nalaman mo yun, tapos ang kwento, kapatid. Hindi na mababago na mahal ka ni Lord. Hindi na mababago na si Lord ay mapagmahal. I want you to close your eyes right now. Pagbulay-bulayan mo, kapatid, lahat na napag-usapan natin ngayon. Dami ng rason. Binigay mong rason para hindi ka mahalin ni Lord, di ba? Kaya natin nagawa. Pero alam mo, mahal mo talaga si Lord eh. Alam mo, anak ka talaga niya. Kaya lang, minsan, madalas, nasasabi mo, Lord, fail na naman kita. Failure ako, Lord. Pero gusto kong malaman mo, kapatid, none of those failures have been strong enough to change Him. Hindi mababago, kapatid, ang katotohanan na God is love. Mahal ka ni Jesus. Kailangan ma-establish sa'yo yan. And for all of you right now, na gusto mo, kapatid, na maranasan yung pagmamahal na yan. Sabi ng Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Mahal ni Lord ang mga tao. Kasama sa mga taong yun, yung mga makasalanan na katulad ko at katulad mo. But you have to believe. You have to accept that love. You have to accept that gift. Whoever believes in Him. Naniniwala ka ba sa Kanya? Whoever believes in Him. Naniniwala ka ba, kapatid, na kaya Kanyang iligtas? Kaya Kanyang yakapin sa kabila ng karumihan, sa kabila ng sugatang puso, sa kabila ng sugatang buhay. Hindi nagbabago ang katotohanan. God is love pa rin. If any one of you right now na sinasabi mo, Lord, I want to believe that you love me. Whoever believes in Him, kaya mo akong iligtas, Panginoon. Gusto ko po magsimula. Ayusin mo po ang buhay ko, Panginoon. Gusto ko po, Panginoon, ma-establish sa akin na Ikaw talaga yung unang nagmahal sa akin, Lord. Maybe some of you may mga traumatic experiences sa kanyang buhay. Yung ba, recently lang. Yung iba sa inyo, ang tagal-tagal na yan. But God wants to heal you today. But before that, kapatid, accept that love na binibigay ng Panginoon. If you want to accept this love right now, na napakinggan mo at malinaw sa'yo, I want to challenge you. Mananalangin tayo ngayong oras na ito. Pero yung panalangin ito, make it your personal prayer. At naniniwala ko may gagawin ng Panginoon. Challenge you. Tataas mo yung kamay mo, kapatid. Bibilang ako ng 3. As a sign na sinasabi mo, Lord, gusto ko pong tanggapin yung pagmamahal na yan. Gusto ko magsimula sa pagmamahal na yan, Panginoon. I know that you can save me. You can heal me. In Jesus' name. Are you ready right now? Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. And as our hands lifted high right now, I want you to pray this prayer with me. Make it your personal prayer, and I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus. Lord Jesus. Come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today. be the Lord of my life. Be the Lord of my life. Save me. Save me. I accept this love. I accept this love. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Kapatid, ngayong oras na ito,
Magsimula ka sa katotohanan yan na hindi nagbabago ang pagmamahal sa iyo ni Lord. Lord, I speak for healing right now to flow. Out of this love, we rebuke this hate right now. I-heal mo po, Panginoon, ang mga sugatang puso, magulong isipan, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Let the love of Jesus flow in this place. Release mo lahat ng hatred na yan. Lahat ng pait, lahat ng pasakit na itinanim sa'yo ng mundo. I-release mo na, i-renounce mo lahat ng yan. Tanggapin mo ang pagmamahal ng ating Panginoon. Tanggapin mo sa iyong puso't isipan ng katotohanan that God is love. Wala nang makakabago doon sa katotohanan na yun. Oh God, ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito, kapatid. Take this opportunity right now. Ikaw at ang Panginoon. Hayaan mo i-deal ka ni Lord at kausapin ka. I will give you 1 minute right now. Fill this place, oh God. Fill this place. In Jesus' name. In Jesus' name. Tanggalin mo ang kasinungalingan, kapatid, na bumabalot sa puso't isipan mo. Dahil sa mistake mo, hindi ka na mahal ni Lord? Hindi na siya love? Come on. Walang makakabago nun. Of course, parte ng kanyang pagmamahal, ang discipline niya. Pero ang dulo nun, kapatid, God wants to restore you. Kasi nananatiling God is love pa rin. Gusto kanyang umayos. Gusto kanyang maging mapagmahal. Mabuting magulang ang ating Panginoon. Alam niya kung anong gagawin sa'yo. But hindi pa rin mawawala na anak ka ng Diyos, kapatid. Na mahal ka niya. No matter what. Nothing will change it. Mahal ka ni Jesus. The Lord is healing someone right now. May pinapagaling na puso. May pinapagaling na katawan. May nililinis na isipan. May binabagong buhay ang Panginoon. Just come to Jesus right now. Let God touch you. Let God heal you. Let God break you for you to become whole once again. Oh Lord. Oh Lord. Come on, heal my heart, God. Cleanse this heart, Lord. May mga nililinis na puso si Lord, na isipan. Tanggalin ang lahat ng kasinungalingan sa pusong yan, na walang nagmamahal sa'yo at hindi mo kaya na magbago o magsimula. Kaya mo dahil ipinadadama sa'yo ni Lord ngayon. Because He first loved you above all. Oh Lord. Oh Jesus. Come on, lift up your voice.
the love of the Lord envelop this place right now. Kapatid, FYI lang. Kung may mga nakasugat sa'yo, dahil dun mo sa kanila unang naranasan yung pagmamahal, sila unang nagpadama sa'yo, o kaya dun mo binuhos ang buhay mo. Pero nag-iwan sa'yo yun na matinding trauma sa buhay. FYI kapatid, hindi sila talaga ang first love mo. Si Lord ang first love mo. And He will never break you. He will never leave you nor forsake you. Mahal ka ni Jesus, kapatid. Sa katotohanan yan, makakabangon ka. Makakapagsimula ka. At makakabalik ka. Dahil mahal na mahal ka ni Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga pinagaling mong puso. Mga puso, Panginoon, na hindi mo lamang sinulsihan, kundi pinalitan mo ng buong buo, Panginoon. Salamat sa inayos mong buhay. Salamat sa katotohanan na lagi naming babalikan that you first love us. You are our first love above all. Salamat po. Salamat po. At hindi magbabago yan because you are still the author of love. Salamat po sa pagmamahal. Salamat sa pagtanggap sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbuo ng aming puso at ng aming buhay. Kaya, Lord, marapat lamang na sa iyo lamang ang pinakamataas naming papuri at pagsamba. Dahil ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsasabi ng malakas na Amen. Lahat po na nagmamahal kay Jesus at minahal ni Jesus, mas malakas na palakpak sa Kanya. Come on! Hallelujah! Bless the name of the Lord. Come on! Hallelujah! Hear the sound of the broken chains. See you this Saturday. Life running through my veins. Victory is mine over sin and shame.